Tulad sa ilang lugar, kabi-kabila rin ng pinsala sa Bicol Region na unang binayo ng bagyong Glenda. Ang Naga City, sinailalim na sa state of calamity. Ang probinsya ng Albay at Camarines Norte naman natupad ang target nito na zero fatality. Saksi sina Steve Dailisan at Cara David. Kasabay ng pag-ulan at pag-ihip ng nag-aalim po yung hangin dala ng bagyong Glenda kahapon, nalamuhos ang mga yero sa Legazpi, Albay. Natuklap ang bubungan ng ikalawang palapag kung saan kami tumutuloy, kasama ang ilang volunteers at rescuer. Ang hotel na ito pinasok ng tubig at nabasag ang mga salamin. Binaha ang ilang kalsada at kaliwat kanan ng mga nakahambalang na puno na pinaluputan ng mga napigtas na kable ng kuryente. Sa pagsapit ng liwanag, lalong kita ang pinsala. Habang sa dalampasigan, abala ang mga residente sa pagkukay sa buhanging dinala ng alon sa mga bahay. Opo, lahat na nauubos na, wala na. Landmark dito sa Bicol University, itong century-old na acacia tree. Survivor ito ng napakaraming bagyo kabilang ng Reming. Pero walang sinabi itong dambuhalang puno, yung kanyang mga naglalakihang ugat dahil pati yung mismong konkreto na hugot. Lahat ng yan dahil sa lakas na ipinamalas ni Bagyong Glenda. Agad namang tinanggal ang mga nakaharang sa kalsada para makadaan ang tulong. Marami mang pinsala, natupad naman daw ang target na zero casualty. Culture of preparedness, in simple language, puso. Nasa puso namin ang zero casualty. Ngayong gabi, paminsan-minsan pa rin ang buhos ng ulan sa Legazpi. Di nito napigil ang pagpila ng mga nais mag-withdraw ng pera sa ATM. Galing pa ako ng Pulangge. Bumaba ako ng Ligaw. Ito lang talagang bukas dito sa Legazpi. No choice eh. Gabi talagang sinagaan yung pila. Oo naman, kasi kailangan. Nag-ikot ako ba kayo? Oo, ito lang daw yung bukas. Hindi man malakas ang ulan, lubhang malakas naman ang hanging dala ng bagyong Glenda sa Daet, Camarines Norte. Natumba ang mga puno at poste ng kuryente, kaya nabalot ng dilim ang buong probinsya. Ang hampas ng alon sa Bagasbas Beach umabot ng hanggang 15 talampakan. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, mahigit 2,000 pamilya ang inilikas. Kasi po ganito kagabi, kaya medyo nagpanik po yung mga kababayan ko dito dahil nga tumaas po yung tubig. Yung pala po sumabay yung high tide. So pero nagkaroon din po ng mga paglilikas. Winasak ng bagyo hindi lang mga bahay, kundi pati ang kanilang ikinabubuhay. Kaninang umaga, wala na ang kinatatakutang mga alon. Balik na sa normal ang mga parokyano ng surfing capital. May mag-asawang sugatan naman dahil sa kidlat. Nakita ko yung unang kislap. Oo. Nagkidlat. Yung pangalawang malakas na hindi ko na alam ang kasunod. Kuna ko nun. Nawala ng malay. Parang wala na kumalay talaga. Pininsala naman ang malalakas na hangin ng ilang bahay sa tabing dagat sa Mercedes. Pero hindi nakapaminsala ang alon dahil sa bagong tayong seawall na ito. Kung wala yan, di lahat kami rito. Ano diba? Kahit paano naman po at ko, yung mga buhay namin ay safety. Samantala, patungong Bicol para sana sumunod sa amin ang isang news team ng GMA nang mabagsakan ng malaking puno ang kanilang van kaninang madaling araw. Hindi naman gaanong nasaktan ang mga nasa loob. Pinalipas muna nila ang malakas na ulan bago tulong-tulong na inalis ang bumagsak na puno. Mula rito sa Camarines Norte, ako si Cara David. At mula dito sa Albay, ako si Steve Dailisan, kami ang inyong saksi.